of February. First week ngayon ng February. Tama-tama, February, nagpuon Lunes. Father, di ba nagpupuon ang linggo ng Domingo? Yun. Depende kung anong gusto mo. Pwede ka man magpuon ng Domingo. Pero sinasabi, ang Domingo is the last day, the seventh day. So the first day is Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Siyempre, kapag Domingo, seventh day. On the seventh day, God rested. At the same time, on the seventh day, okay, Jesus resurrected on the third day. Okay, mga tugang. So, kumusta po kamungunyan daw ning Lunes, February 1, 2020, mga tugang. No? Ay magayon na naman asa tuyang pag-uurulayan. Ang pag-uurulayan ta ay nakakatakot din. Ano? Ang demonyo. Paliw ang demonyo. Si Sesendo ang gustong makaibahan ang demonyo. Ang demonyo, hindi lang yung may sungay o may buntot o mayroong tinidor na tututusukin ka. Bako lang po ang demonyo. Ang demonyo, masama. Masama. Ano bang masama? Yun. Ang tao, hindi demonyo yan. Okay? Ang demonyo, masasabi natin, masama. Kasi, Father, ang tao ba demonyo? Hindi po. Ang tao, hindi demonyo. Ang tao, okay, is a child of God. Is a creature of God. Okay? Nilalang ng Diyos yan ayon sa kanyang kawangis. Okay? Man and woman is created in the image and likeness of God. Okay, so binabati ko po ang mga nagdadawog sa satuyang programa, nag-antabay, lalong-lalo na ang UST community, and of course, ang sakuyang mga kairibaligpiho sa UST na pinangungunahan ng aming mahal na prior, na walang iba kundi si Father Felix Ligaspi III, OP. Kami gabos may OP. Anong ibig sabihin, Father, ng OP? Order ng mga puging. The Order of Preachers. Kami kabilang sa mga samahan ng mga namamahayag. Okay? Kami ang mga paring Dominico. Okay? Hindi kami Dominicano. Dominico. Padre Dominicos. Okay? So mga tugang, kaya nga, binabati natin ang mga kasama ko dito sa UST. Okay? Of course, ang satuyang rector and president, si Father Ernesto M. Arceo, OP. Okay? Of course, ang satuyang treasurer, si Father Edwin Lau. Ang satuyang Chuck Lane. Sa eskwelahan, si Father Joseph Rakid, and of course ang director ng campus ministry, si Father Ramiro de Belen, and of course igwa kaming bagong padi ngunyan. Ang bagong padi, welcome sa imo, Father Ivan, Father Ivan, thank you very much sa pagdigdi mo sa kumbento ini. And of course, siyempre, ang kaibahan ko sa ospital, na walang iba kundi si Father Don Santos. At isang lingkod, mga tugang, si Father Boots Mombasi, OP. Okay? So, siyempre, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, mga tugang, mga G muna kita. Okay? Importante, mga tugang, ang mga G. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen na mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami yung dinggin at kaawaan. At hiningi po namin sa iyo, mahal na Birhen Maria, na bindisyonan po ninyo
ang himpilang ito ng DCGV, ang may-ari, ang namamahala o nangangasiwa, ang mga nagtatrabaho, at ang lahat ng mga na tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGV, na ilayo po kami sa anumang masama, no? Sa anumang disgrasya, sa anumang kapahamakan, at ilayo kami sa anumang sakit upang kami makapagpatuloy na pagpaglingkod, makapagsilbi sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng pagbo-broadcast, sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at inspirasyon sa mga tagapakinig namin. Tulungan po ninyo kami na anumang aming sasabihin, anumang aming gagawin, ay maging kapaki-pakinabang at maging kalugod-lugod sa iyo, Ama namin. At inihingi namin ito lahat sa tulong ni Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Mga tugang, Diyos marhay na hapon giraray sa Indogabos. Sa tuyang pag-urulayan, ang manunungod sa demonyo. Ang demonyo, Father? Meron ka demonyo na. Alam mo, totoo, sino ba naniniwala sa inyo sa demonyo? Ang hindi naniniwala sa demonyo, baka demonyo. Kasi ang mga demonyo, hindi naniniwala na demonyo daw sila. may demonyo talaga. No? Pero mga tugang, ang demonyo ay hindi siya ang lumikha sa sarili niya. In other words, si Lucifer o ang mga anghel na fallen angels o ang mga demonyo ay nilikha ng Diyos. Kaya lahat sila. Lang, hindi sila naging masunurin. Kaya nga makikita natin, noong una pa man, nang likhay ng Diyos ang lahat ng bagay, at una ang mga spiritual realities, okay? Mga supernatural realities and natural realities, no? Yung mga bagay na nakikita at yung mga bagay hindi nakikita, nilikha ng Diyos ang lahat. Okay? So in other words, ang Diyos lamang ang tagapaglikha. Okay? Ang Diyos hindi siya nilikha ni numan. Okay? Dahil sa ginibo. Kundi, ano ang purpose? Alam mo, may purpose rin ang demonyo. Okay? Kaya sabi nga, bago ang salong tawo maging santo, may devil's advocate. Ano ang ibig sabihin yan? Ang demonyo, mga tugang, okay, may purpose din. Okay? Tulad ng lamok. Ayaw natin ng lamok, hindi ba? Ayaw natin ng langgam. Baka, kahit ang ahas. Sino sa inyo nang gusto ng ahas? Kahit nag-alaga ka ng ahas, delikado yan. Baka kagating ka. Ano? So, sana mga tugang, mag-ingat tayo, ha? Mag-ingat tayo. Kasi delikado yan sa pag-alaga ka ng mga masamang bagay na yan. Pero, makikita natin, may purpose din yan. Okay? May purpose, kalikasan. May purpose to purify us, to test us. Okay? Yan mga tugang ang mahalaga. Mahalaga yan. So, sana malaman natin, ang Diyos ay siyang may kapangyarihan. Yan ang importante. Kasi minsan, sinasabi natin, magkapangyarihan ng demonyo, Father Butz, Hindi. Okay? Mas makapangyarihan pa rin ang Diyos. Kaya lagi tayong umasa at magtiwala sa Diyos. Father, ano yung COVID-19? Alam mo, ang Diyos hindi gumawa ng masama. Tingnan mo, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, kung babalikan mo ang libro ng Genesis, araw-araw, anong nakita ng Diyos? Kasamaan o kabutihan? Di ba? Kabutihan. And God saw it was good. So, babasahin ko. Dala ko ang Biblia. Sa Genesis. Okay. Basahin natin. Maganda ang, siyempre, mayroon tayong prueba. Anong sinabi dito? Dangan, sabi niya, magbuot ang Diyos, magkaigwaning manlain-lain, mga buhay, na
sa katubigan, asin, manlain-lain, nagamgam sa kaitaasan. Kaya nilalang ning Diyos ang mga darakula kang yang gabos. Pagkatapos anong sabi niya? Ayun, binindisyonan ng Diyos. Okay? Okay, sabi, nagliwanag ang mga ini, langit nun, tanganing magtao ng liwanag sa daga. Okay? Nangyari, kaya ginibo ng Diyos ang duwang, okay? Pagkatapos, sinabi niya, magayon. Okay? Yan, and God saw it was good. Yan palagi yan. And God saw it was good. Okay? Yan ang talagang mahiling ta. Okay? And God saw it was good. Yan. So, napakaganda. So, in other words, walang ginawa ang Diyos na masama. O, kailan dumating ang kasamaan? Okay? Yon. Pumasok ang, sa Genesis chapter 3 yon, pumasok ang nagkasala ang tao. Ang gabos na hayop na ginibo ng kagurangnan, ang halas na pinakatukso, hinapot kang halas ang babae. Yon. Natukso. Yon. Pagkatapos, sabi kasi kang demonyo, sabi kang halas, totoo, mananggad na tinaram ka mo ng Diyos na dae magkakan kan mga bunga ng arinman na kahoy sa laog kang katatamnan. Okay? Sa pagkatapos, pwede man kakanon ang bunga kan arinman na kahoy sa laog. Yan, nagsimula na nagtukso. Yon, in other words, pag ang tao sumusuway sa plano ng Diyos, pag ang tao sumusuway sa kagustuhan ng Diyos, pinapapasok natin ang demonyo, ang kasamaan. Yun. Kailan pumasok ang kasamaan? Okay? Pag tayo ay sasabihin natin, oy, ako ang Diyos. Ako ang Diyos. Ako ang Diyos. Yun. Actually, sarusa na ang Diyos. Okay? We can never be God. Okay? There's only one God. Yan, mga tugang. Totoong may demonyo, mga tugang. Isa sa Indo ang nagtutubod na dahing demonyo. Igwan demonyo. Ang day ka matubod ng demonyo, baka ikaw ang demonyo. Ay, nako. Totoong may demonyo at masamang espiritu. Na nagpapahirap sa tao. Sa iba't ibang paraan. Tiltuin natin ngayon. Itong COVID-19. Ano ba ito? Of course, galing yan sa demonyo. Galing sa demonyo yan. Bakit? Pinahirapan ng tao eh. Pag ang isang bagay na nagpapahirap sa iyo, okay? Ay galing sa demonyo. Kasi ang Diyos hindi nagpapahirap. Okay? Ang Diyos nagbibigay ng ginhawa at Diyos nagliligtas. Hindi nagpapahirap. Okay? Ang masamang espiritu, tulad halimbawa, sambahin mo ang masamang espiritu ng pera, kayamanan. Maraming mahirapan ng mga pobre. Halimbawa, ikaw ay nasa katayuan, may posisyon ka. Gagamitin mo ang kapangyarihan mo, ang otoridad mo sa pang-aapi ng mga tao. Maraming nagiging mahirap, nagiging masama, nahihirapan. So, ano pinaiiral mo? Yung kademonyuhan, yung kasamaan. So, yun, nagpapahirap. Okay? So, pag nagpapahirap yan, hindi maganda. Kaya nga, anong ginawa ng Diyos? Ayaw ba tayo talaga pahirapan? Tayo lang mismo ang nagpapahirap. Okay? Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan. Pagkatapos, hindi mo gagamitin ang kakayahan, ang gagawin pababayaan, hindi mo aalagaan, hindi mo talagang bibigyan ng Diyos, ang Diyos ng, ng importansya sa buhay, pababayaan mo, yun, maghihirap ka talaga. May kakayahan tayo. Okay? So, sana masunod ang plano ng Diyos. Hindi yung plano mo o plano niya. Kadalasan kasi ang nangyayari, nasusunod yung plano ng masama. Halimbawa, sinasabi, uy, sige,
magnakaw ka. Konti lang naman yun, di ba? Hindi ka magnanakaw ng milyon-milyon eh. Araw-araw, kumuha ka ng 100 pesos. O yun, sasabihin ng demonyo. Okay? Konti lang naman yun eh. O, miski sa mga bata, ay total nanay mo lang naman yan eh. Tatay mo lang naman, at pera naman ninyo yan. Sige, kumuha ka kahit hindi ka magpaalam sa nanay at tatay mo. O, natukso ka ng demonyo. Nagpaano ka naman sa demonyo. O ano nangyari? Sabi nila, uy, nawawalan ako ng pera dito araw-araw. Hindi ka nagsasabi ng katotohanan. So, nahihirapan tuloy. O, yun. Kaya mga tugang mahalaga po yan. Ano? Totoo may demonyo. Kaya ang importante ngayon, tuwing sa programa ni Father Butch, 1:00 hanggang 2:00, anong dinarasal ni Father Butch? Yung bang tinatawag natin na dasal ni San Miguel Arcangel. No? Sinasabi, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. No? Importante yan eh. Kasi talaga sa paligid natin maraming demonyo. Ano? Aligid-aligid lang yan sa paano. Manisan, halimbawa, yung mga taong mahilig manira. O yun, naghahanap ng ibabato, ikasisira ng kapwa. O, mga demonyo yan. Okay? Pero yung mga nagbibigay ng inspirasyon sa iyo, galing sa Diyos yan. Okay? Nagbibigay sa iyo ng lakas. Ano, may problema ka, sasabihin may tao, ay kaya mo yan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Tutulungan ka niya. Yan ang mga tugang, napakahalaga yan. Totoong may demonyo at masamang espiritu na lumaaligid lang sa atin at nagpapahirap sa atin yan sa iba-ibang paraan. Pero laging tandaan na walang sino man o anumang bagay na higit pa sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi minsan, akala natin ang demonyo mas makapangyarihan kaysa sa Diyos. No. We try to demonize everything. Sinasabi nga sa English, we try to demonize. Ay, kagagawa ng demonyo yan. Kagagawa ng demonyo yan. Lahat na kagagawa ng demonyo, asan ang kagagawa ng Diyos? Yun. Yun. Alam mo, mas importante ang ating pagtiwala at ang ating pag-asa na tanda natin lagi ito, walang sino man o anumang bagay na higit pa sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? So sana may naintindihan ko mga tungkol. Sapagkat ang ebanghelyo natin ngayong araw na ito ay tungkol po yan sa pagpapalayas ng demonyo. Okay? Ang ebanghelyo po natin ay galing sa ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 5, talata 1 hanggang 20. Mahaba po yun. Ano? Kaya ang isa-summarize ko na lang po sa inyo na ibig sabihin dito na si Jesus minsan ay naglakad. Binulong ni Jesus ang lalaking may maraot na espiritu. Okay? Si Jesus ay nasa Galilea, okay, sa teritoryo ng Gerasa o Garasa. Okay? Isang teritoryo ng mga pagano. At igwadumaning lalaki na inaalihan ng demonyo. Sabi nga ng demonyo, okay, nagkukurahaw. Okay? Alagad ng nahiling, pagkahiling niya kay Jesus sa harayo, nagdalagan siya asin nagsamba sa iya. Tingnan mo, nagsamba siya. Ang sabi, ano ang buot mo sako? Jesus, aki ning karuhalang kawing Diyos. Sa ngaran ng Diyos, nakikimahirak ako sa imo. Daimo ako pagpapasakitan. Tingnan mo ang demonyo, ha? Talagang nagdumpa kay Jesus. Sabi niya, daimo ako pagpapakasakitan. Anong sinabi niya? Sinabi niya, inihuli ka si Jesus ng taram. Maraot na espiritu, lumuwas ka sa taong iyan. Okay? So, alam mo, mas makapangyarihan si Jesus. So, anong nangyari? So, mga demonyo nagluwas. Okay? Anong nagduman? Igwaduman ng dakol ng mga urig.
na nagsusurungkal sa gilid ning bulod. Nakiulay ang mga marawt na espiritu kay Jesus. Tingnan mo, pinagbigyan pa ni Jesus, ha? Isubol mo kami sana sa kaurigan, saka tugutan mo kaming lumawag sa inda. Grabe! O yan masasabi ko mga tugang. Kaya ngunyan, gusto ko lang daanin na ang pundaan mga tugang na ang Diyos ay mas makapangyarihan. At gusto ko lang tawan din mga tugang na minsan ang mga tao kaya mas importante pa sa inda ang mga bagay. Okay? Kaysa sa tao. Yan. Kaya Jesus hindi. Importante yung tao. Okay? We have to value more the persons rather than things. Okay? So, yun. Kasi anong ginawa? Sabi ka mga tao, duman sa lugar na kung saan nagibo si Jesus na milagro, okay? Nang minalunad si Jesus sa sasakayan, ining mga tugang, sabi niya, sabi na pahalion na digdi si Jesus. Okay? Pahalion. Kasi itong mga urig nga ni, nagkapira sa banwa sagkod na sa kumahan, nagduman ang mga tao kanganing hilingon ang nangyari. Pag-abot ninda kay Jesus, nahiling ninda ang taong dating may demonyo, nagtutukaw asin nakagubing na, saka tultul na ang isip, asin nagkatarakot sinda. Ang mga tao nakahiling, nag-usip sa mga tao kang mangyari sa taong may mga demonyo saka mga urig. Okay? Kang nakimahirap. Kaya nakimahirap sinda kay Jesus na maghali sa saindang lugar kasi nalulugi na ang kanilang business. So, urig, di na nabakal. Maraming mga tugang, alauna 28 na ning hapon, babalik rin sa indong lingkod at yan sa tunay padagos yan. Ang hapot ko lang sa indo, naniniwala ba kayo may demonyo? Okay? Ano si mas makapangyarihan? Ang demonyo o ang Diyos? Okay? At sana magpurulay-ulay kita. So babalik rin sa indong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10. Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra kabikoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa buhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. With the new invention of Doc Ed Delibo. Doc Ed Fulvic Minerals, the natural sex enhancer. Ang bagong formulation ng Fulvic Minerals ay pwede mo nang gamitin para mapasaya ang partner mo. Kaya nitong maitama ang erectile dysfunction, mapataas ang male or female libido, at masolusyonan ang hormonal imbalance. Hindi lang yan, ito rin ay para sa mga sakit tulad ng diabetes, hypertension, constipation, at iba pa. May natural sex enhancer ka na. May gamot ka pa para sa mga degenerative illnesses. Available na yan sa Lazada and Shopee, and also the Big C Clinic nationwide. Available sa The Big C Car. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Also available, Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, kayo ba ay may problemang pangkalusugan? May mga bukol ba kayong nakakapa sa inyong dibdib, ovarian cyst, or cervical cancer? Halina't pa-detox na sa Nims Wellness Center para matulungang matunaw ang inyong mga bukol sa dibdib or sa ovary or goiter na hindi lumiliit. Pakinggan ang isang buhay na patotoo ni Baby Rose Aicardo kung paano natunaw ang kanyang ovarian cyst. Baby Rose, sino nagdala sa'yo dito? Kapatid ko ng asawa ko. Bakit ano yung problema niya? Sumasakit palagi yung ulo niya. Napagaling daw siya dito. Kaya ako din sinabihan niya pumunta dito para magamot yung anak ko, ovaries. Nagpa-ultrasound ka ba? Opo. Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor, ano daw po, malaki na daw po yun. Pwede na daw pong opera. Nung iminom ka ng mga supplement ko, ano yung nakita mo mga lumabas sa'yo? Yung mga dugo na buo-buo, malalaki. Bakit? Lumaki na ba yung tiyan mo noon? Opo. Parang buntis na po ako. Bakit ilang months ka na hindi na dinaratnan? 8 months
na po. 8 months Sabi ka nga na po ba? ng asawa ko, baka buntis daw ako. Kaya sabi niya, baka iba daw nakabuntis. Pero hindi naman pala, hindi buko lang na po. yun, ovarian cyst. So dito, natulungan yon. Opo. Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. 1:37. An oras hatod sa Indokang Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Surf powder with active clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage tests. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butz Bumbase, OP ng UST Legazpi. At mga tugang sa tuyang pinag-uurlayan nga ni Kunyan, ang manunungod sa demonyo. Totoo may demonyo. Pero ang kagayunan mga tugang na sinda ay creature lang. Of course, siya nilalang lang. Okay? Hindi siya ang naglalang sa sarili niya. In other words, ang kapangyarihan niya ay hindi infinite. Hindi tulad ng Diyos. Okay? Tinuturo sa atin sa Catechism, the power of Satan is not infinite because he is only a creature. Okay? Like us. Nga lang, ang kasi sinasabi, spiritual being, okay? Siyempre, mas mataas siya sa satuya. No? Kaya, kasi, hindi siya dahil siya ning aron kay ning lawas, no? Kasi hindi man siya body, no? He is only a creature, powerful from the fact that he is a pure spirit, but is still a creature. Okay? So, in other words, he cannot prevent the building up of God's reign. Talo pa rin siya ng Diyos. Okay? Nga minsan, paniwalang-paniwala, we feed, ano? Sa tuyang binubusog, sa tuyang pinapakakan, we feed on that idea that ang demonyo mas makapangyarihan sa Diyos. O, delikado po yan kasi hindi po tama ang sa imong aram. Importante, so tamang pagkaaram. Okay? So binabati ko po ang mga nakikinig sa atin sa Facebook Live, si Manay Baby, Manay Tony nasa Japan, si Hill na nasa Manila, ang tugang ko, si Manay Ampi, sila Alan, mga Aquestes family. At the same time, si Daphne Garcia, good afternoon. Daphne Gallardo Garcia from Legazpi po. Okay, my cellphone is 0925-811-3851. Okay, so thank you also kay Teresita Hapugo, good afternoon. And kay Remedios Nocite Benibe. Okay, so mga tugang. Kaya magayon na baga pag-urulayan inita, importante sa buhay na yaong kita sa tamang kaaraman. Nag-text pala sa kuya may text sa kuya sabi niya, 3633. Sabi niya, Father, ask ko about purgatorio. Meron po ba? Meron.
Alam mo, ang tungkol sa purgatorio, mahiling tayan, alam mo, may langit, may impyerno. Pero dahil ang Diyos napakabuti, napakamawain, ayaw niya na ang tao mawalay sa Kanya. Di ba pag mahal mo ang salong tao, gusto mong paragi mo siyang kairiba? O yan nga lang, pagkaaway mo, ayaw mo siyang makairiba. Kaya apot ko, ano ang Diyos? Kaaway ba natin o kaibigan natin? Ay kung kaibigan natin ang Diyos, gusto natin makasama natin ang Diyos. At dahil kaibigan tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos, gusto ng Diyos na tayo ay makasama niya sa langit. No? Ayaw ni Kristo, ayaw ng Diyos na tayo ay mapunta sa impyerno. Okay? Sapagkat sa impyerno, yung po ang tinatawag natin kaparusahan. Ayaw natin na tayo maparusahan. Ngayon, anong purgatorio? Ang purgatorio, mga tugang, isa rin, actually, bako man talagang sabing lugar. Okay, sabihin natin, kasi with the limited description, no? The poverty of the language. Okay? The poverty, kasi ang satuyang language po, hindi perfect. It is not perfect. Our language is not a perfect. Okay? There's what we call poverty of language. Okay? Yan po ay tinatawag natin condition or process, okay, of temporary punishment in which, according to the medieval Christian and the Roman Catholic belief, yung mga kaluluwa, souls of those who die in the state of grace are made ready for heaven. May mga nagadan na di man talagang tinatawag natin mortal sin. Ano? Talagang di man talaga laban sa Diyos. Kundi nga siguro sa kahinaan ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Mahapot ka mo, Father Butch, is purgatory in the Bible? Opo. Okay? Ang purgatorio po, nasa Biblia yan. Okay? The Roman Catholic believe in purgatory at makikita natin yan. Una, sa Lumang Tipan. Kung may Bible kayo, punta kayo doon sa Second Book of Maccabees. Ulitin ko Second Book of Maccabees, chapter 12, verse 41 to 46. Yan, number 1. Sa Bible po yan. Of course, hindi mo makikita yung salitang purgatorio. Pero makikita mo yung paglilinis. Okay? So ano ang ibig sabihin? English nga lang yun. Purgatory. Purging. Okay? So mga tugang, mahiling pa. Kaya, wag mo naman gawin literal. Father Butch, hindi ka pwede makapunta sa langit. Bakit? Wala naman sa Biblia yung pangalan mo. O, ganun ba? Ganun ka ba mag-isip? Hindi naman dahil wala yung pangalan, yung salita na yun sa Biblia, ibig sabihin, hindi mo paniniwalaan. Okay? O ano na, sa Bible nakalagay, those who believe in God. Parang major premise yan sa logic. Those who believe in God will go to heaven. Those who do the will of God will go to heaven. Ito, major premise yan sa logic. Minor premise. But Father Butch Mugbase always always tries to do the will of God. Gustong gawin ni Father Butch ang kalooban ng Diyos. So therefore, Father Butch will be in heaven. Yun po ang ibig sabihin. Pero ang pangalan ni Father Butch Mugbase wala sa Bible. So ibig sabihin hindi pa nakapasok. Ang titingnan natin, mayroon tinatawag na tayo sa logic, importante yung logic major premise and minor premise and the conclusion. Okay? So mayroon pong mga biblical proofs yan. Sa sulat ni Timoteo, second letter of St. Timothy, chapter 1, verse 18. Kay Matthew, chapter 12, verse 32. Kay Luke, chapter 16, verse 9. Okay? Marami pa. Okay? And Hebrews, chapter 12, verse 29. Support for prayer for purgatorial souls who are to believe within the active interim state of the dead. So in other words, naniniwala kita na ang mga kaluluwa nasa purgatorio pa. In other words, meron tinatawag natin na
Okay? Linisin ka na muna. Okay? Lilinisin. Okay? Huwag tayong padadala kagad sa kadimunyuhan. Kadimunyuhan, Father. Ano sinasabi mo, Father, mo sa kadimunyuhan? Yung kadimunyuhan na sinasabi natin, Father, mas makapangyarihan ang demonyo. O sige nga, kung makapangyarihan ang demonyo, siguro kasi pinaniniwalaan mong pinaniniwalaan mo na ang demonyo mas makapangyarihan. Hindi po. Ang demonyo ginawa lamang siya ng Diyos. Hindi siya ang gumawa sa sarili niya. Ang Diyos makapangyarihan kasi walang gumawa sa Diyos. Walang lumikha sa Diyos. Yan. Okay, may tanong pa si 477. Father, ang purgatorio sabi ng danahog ko, sa nagbasa kan Bible kasubanggi, sabi daing purgatorio. O, basahin mo tinako sa Indo. Nagdahog ka mo sa Bible. Maliwanag ito. Anong sinasabi ng Bible? Hebrews chapter 12, verse 29. Pero yung salitang purgatorio, wala. Kaya mag-isip-isip naman tayo. Mag-logic tayo, gamit common sense. Porque pa, walang literal na kalagay. Purgatory. O, ang salitang purgatory, okay, ang sakramento, nandiyan ba sa Bible? Ibig sabihin, walang sakramento? Hindi po, masyado naman tayong literal. Ang pag-interpret sa Bible, hindi po lahat literal. At ang the only literal doon na sinasabi, this is my body, this is my blood. That is the only literal na dapat tanggapin natin. Kasi may tinatawag natin analogical. Okay? Okay, marami. There are books, Sapiential, okay? Miski nga yung Genesis, is that historical? Pag binasa nyo yung linikha ng Diyos, okay, si Adan, si Eva, historical ba? No, hindi po historical yun. Okay? Anyways, saan na tayo, pero hindi man tayo nagtungkol sa Bible kasi ang satuyang pigtutukar sana nga makapagtaw kita ng inspirasyon. Pero sinasabi ko, ito po'y back-up ng Bible. Okay, sapagkat si Father Butch hindi naman siya sumasulangat sa Bible. Sumusunod siya sa Bible. Pero pag nagbabasa tayo ng Bible, dapat basahin natin with common sense, with human reason. Ano? Hindi yung, Father, wala naman yung salita na yun sa Bible. Ano? So, anong ibig sabihin yan? Okay? So, yun. Mahalaga sana mga tugang, magbasa tayo with common sense. Yung problema sa atin no? It's very common, okay? The sense that is common, but it is not commonly found in human. Ano? So, totoo mga tugang, ang Diyos mas makapangyarihan kaysa sa demonyo, kaysa sa masama. Okay? At maliwanag, magayon yung sinabi kasi ni St. Paul, mga tugang. Magayon ang sinasabi ni St. Paul. May sinasabi si St. Paul digdi na sa Romans chapter 8 verse 28. Everything, we know that in everything, God works for the good with those who love Him. Okay? Yan. Importante mga tugang yan. Na nagtutubod kita sa Diyos at pag kita nagtutubod sa Diyos, magibo kita ng karahayan. Yan. So, ang hamon sa tuya mo niya mga tugang, huwag natin padamihin ang demonyo. Father, paano ko palalayasin ang demonyo sa sarili ko? Okay? Okay? Paano? Magtubod ka sa Diyos. Kasi pag nagtubod ka sa Diyos, hindi lang, pag sinasabi kasi, ang demonyo, they nagtutubod sa Diyos. Pero, they know God. Bistado, sabihin ko sa inyo mga tugang, iba yung pagtubod sa bistado. Arugene. Okay? Bistado ko. Pero, anong relasyon ko sa iya? Basta bistado ko. O, mayo. O, saan demonyo? Bistado din ng Diyos. Sa Ebanghelyo nga ni, sinasabi, aram namin, sinabi, ng demonyo kay Jesus. O, ang aki ng Diyos. In other words, bistado ng demonyo ang Diyos. Nga lang, ang pagkakaiba mga tugang, daininda sinusunod ang gusto ng Diyos. Yan ang pagkakaiba. Okay? Daisina sinusunod ang kagustuhan ng Diyos.
Okay? Totoo. Wala po talagang salitang purgatorio. Pero nandoon po, sinabi ko sa inyo, mga tugang, ang biblical. Kaya maghanap kayo. Is purgatory in the Bible? Ituturo sa inyo kung saan. Sana po, gamitin natin ang common sense. Kasi kung hindi mo gagamitin ang sense, masyado kang literal sense, literal na literal, hindi mo talaga malalaman. Ang buhay po natin, hindi lang literal sense. Maraming sense sa buhay. No, may spiritual sense, may moral sense, okay? May analogical sense. Marami po. Ang Bible is not literal. We should never interpret the Bible literally. No, ulitin ko po sa mga kapatid kong masyado, wala naman sa Bible yan eh, wala na sa Bible yan. Nasa Bible yan kung gagamitin mo ang utak mo. Okay? Nga lang hindi natin ginagamit ang utak natin, ginagamit natin ang bias natin. Bias. Bias na kasi tayo eh. Alisin natin ang prejudice natin. Paniwalaan natin ang katotohanan. Okay? Sana mga tugang nakapagbigay ng impormasyon si Father Butch sa Indo na totoo may demonyo. Ang demonyo, yung hindi naniniwala sa katotohanan at hindi naniniwala sa kabutihan dahil hindi sila sumusunod sa Diyos. Sila ay palaging sumusuway. Palagi sila nagpo-protesta. Pinoprotesta lagi. Okay? Pinoprotesta palagi ninda ang gusto ng Diyos. Kaya kung tayo talaga ay mga taga-sunod ni Kristo, tayo ay talaga mananampalataya, huwag tayong magprotesta, kundi tayo ay sumunod sa Diyos. Yan po ang paalala lang ni Father Butch. Okay? Kasi marami nagpo-protesta. No? Alam mo, si Satanas nagprotesta sa Diyos eh. Si Lucifer nagprotesta sa Diyos. Tayo ba magpo-protesta sa kabutihan, sa kagandahan, sa katotohanan? Sana napukawan tayong lahat. Okay, Father Butch, para kang Hindi kasi, maraming natutulog at maraming nalilinang din eh. Nagugulumihanan, nakukonfuse dahil sa kinakalat ng mga misinterpretation. Okay? So, mag-ingat po tayo sa mga misinterpretation. Okay, sabi nga, mahirap po yun a little knowledge is a dangerous thing. Konting nalalaman mo lang sa Bible, ang galing-galing lang, akala mo galing-galing sa Bible. Ang Bible po, pinag-aralan sa matagal na panahon. Hindi po pinag-aralan ng 1 week yan or 2 months yan. Hindi po. Noon pa, pinag-aralan na ng mga theologians. Kaya mahalaga po yan. So, anyway, mga tugang, inabot na tayo ng oras ng pamamaharang. Tayo ay inabot na ng mga, so kukunin ko na, mamaya na lang po ang iyong bukas na lang kasi kulang na tayo sa oras. Sana may natutunan kayo, ngayon, palayasin na po natin ang mga demonyo. Okay? Samahan po ninyo ako mga tugang, palayasin natin ang mga demonyo sa pamagitan ng pagdarasal ni San Miguel Arcangel. Naku, makikita natin ang estatwa ni San Miguel Arcangel, tinalo niya ang demonyo, si Lucifer. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ampunin mo kami sa labanan, San Miguel Arcangel, sa aming at kami bantayan at ingatan, lalong-lalo na sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. So, pinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. Ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, ining pangadyon iniho, pangadyon ta permi, upang palayasin natin ang demonyo. Kung tayo nagiging minsan alagad ng demonyo, minsan tayo nagiging sumusunod tayo sa demonyo, palayasin natin ang demonyo natin. Kaya alisin natin ang mga demonyo, kaya palayasin natin ang demonyo sa pamagitan ng pagdarasal. Okay? Sapagkat
ang pagdarasal kay Maria. Tanda natin, ang estatwa ni Maria, naapakan niya sa Bible chapter 3 ng Genesis yan. Naapakan ni Maria ang demonyo, natalo niya sapagkat ang anak niya, si Jesus, ang aking tagapagligtas. Sana kapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo mga tugang, huwag kayong matakot sa demonyo sapagkat ang demonyo ay talo yan ng Diyos. Ang Diyos, tanda natin, laging umasa at magtiwala sa Diyos. Tanda natin, walang sino man o anumang bagay ang higit pa sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming salamat po sa gabos na nag-inanyog. Sana baonin ninyo ang marhay na bareta na ini na sabihin nindo, anak ako ng Diyos. Walang kapangyarihan ng demonyo sa akin sapagkat mahal ako ng Diyos. Ang lahat magiging maayos. Maraming salamat and may God bless every one of us. Back to studio. Masayang tunay, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business